Naaalala mo pa ba yung panahon na masaya siya tuwing kausap ka niya? Naaalala mo pa ba yung panahon na sinasaniban siya ng topak? Nagsisilos, kinukontra na yung mga bagay-bagay na ginagawa mo na sa tingin niya mali. Tapos isang araw hindi ka na sinisita at nananahimik na lang. Kabahan ka na, panahon na para bumangon. Kamustahin mo yung kalagayan niya dahil baka sobrang bigat at sakit na nang nararamdaman niya. Para na siyang kandila unti-unting nauupos. Ang pasensya ng babae pag naubos, putang ina, tapos ka na. Pwede mo sabihin na hindi tama at hindi patas na nilihim niya yung tunay niyang nararamdaman na dapat na pinag-usapan para maremedyohan. Pero tanungin mo din ang sarili mo dahil ikaw mismo ang naglagay sa kanya sa sitwasyon na yan. Alam mo yung pinakamasakit na magagawa mo sa kanya? Na matatauhan ka lang pag siya ay nawala na. Yung sa tingin niyang ikaw yung kasangga niya. Nahihila sa kanya at tutulong pataas. Pero ikaw pa mismo yung bumitaw at naglaglag sa kanya pababa. Kaya ang payo ko, simple. Huwag ako tularan. Sa abot ng iyong makakaya, mas maging sensitibo at mas matutong makinig sa mga hinanain nila. Lalo na minsan, kung may luha kang kasama. Minsan iniisip natin, pagpuputak-putak nila ay para naghahanap lang ng away. Pero sa totoo lang, yan lang yung paraan na alam nila para masabi at maparamdam sa iyo na sobrang sakit na. Importante ang komunikasyon at ang pakikinig. Importante hindi manahimik yan. Dahil oras na manahimik yan, bumubuelo at iiwanan ka yan. Kaya pag may sinasabi, sabayan mo. Kailangan mas madaldal ka. Matira matibay. Makita mo, magpapahinga lang yan pag napagod. Dahil nag-uusap kayo. Mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Pero kung talagang gusto kang tuluyang iwanan, wala ako alam. Labas ako dyan.